Kamusta Libra? Welcome to Like a Tarot. Painit na ng painit guys, kaya magdala kayo ng tubig o kaya yung maliit na towel. Kasi ako guys, yung maliit na towel ko, binabasa ko yan. Dinadampi ko sa mukha ko o kaya sa leeg ko. Angels and guides, please guide us. Ano ang reading para sa mga Libra? Kukuha ko ng 5 cards para sa ano ang tema ng reading natin ngayon para sa mga Libra. Ang unang card ay contentment. Nasa iyo ang karapatan para magpahinga. Kung gusto mo nang mag-move on, mag-let go, or kontento ka na sa pagiging single mo. Kalayaan kasi yung pinapahiwatig ng card mo. Itong challenges ay hindi may iwasan na sitwasyon. Pero ipinapaubaya mo na lang kay God kung ano man yung nangyayari sa buhay mo. Itong feelings ay merong mga block na emotions. Pwedeng nahirapan kang sabihin kung ano yung totoong feelings mo o kaya yung iniwan ka sa ere ng person na minahal mo or pinagkatiwalaan. Itong forgiveness naman, hindi mo naman nasabi yung katagan na sorry, pero nandun na yung proseso ng healing sa isip at puso mo. Kaya nga pinakita na yung contentment kasi okay na sa iyo yung mga natapos na. Itong change na ang gusto mong i-apply sa sarili mo. Dahil sa iba't ibang experience, nagbabago din yung mga decisions mo at saka feeling. Gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang hadlang sa situation ng mga Libra. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay general reading at saka timeless reading. At saka ikaw na bahala magpalit kung si person mo ba ito o ikaw. Pero ang galing lang ng mystical card mo, maayos yung pagkakasunod. At saka napansin ko sa mystical card mo na merong maturity. Kumbaga nakakasunod ka sa daloy ng buhay mo. Ito na yung mga cards mo para sa ano ang hadlang. The Empress, 8 of Wands, at 9 of Swords. Pinapakita ng cards na ito na meron kang gustong tapusin. Kasi ano man ang gender mo, yung napipili mong person ay active sa physical contact na hindi mo kayang masabayan. At ang ilan sa inyo, hindi ito yung hadlang, kundi meron kang gustong pagbabagong mangyari sa buhay mo. Pero sa ngayon, wala ka pang lakas ng loob. Sa career, ikaw yung inspirado sa career mo o kaya negosyo or yung mga kasamaan mo sa trabaho or nakikilala ang inspired sa iyo. At saka yung career mo, yung kumikilos ba? Pwedeng malaki yung company nyo or nagta-travel ka. Pwede sa Pilipinas lang or ibang bansa. Kaya lang ang ilan sa inyo, hindi mo pinapakita yung totoong feelings mo sa trabaho na hindi ka masaya. Ang gusto kasi ng ilan sa inyo, yung maiba naman yung toka mo sa career. Kumbaga sobra yung paikisama mo sa mga katrabaho mo na gusto mo makaramdam naman sila. Sa mga nasa relationship, nakadalawang cards ka na pareho kayo ng person mo or isa sa inyo yung sobrang excited kapag nakikita or nagkakasama kayo.
Kaya active yung person mo sa physical contact kasi nagagalingan siya sa iyo. Itong additional card muna ang alamin natin. Five of Cups at the Magician. Merong kalungkutan na nangyari sa buhay mo. Pwedeng itawag ito sa iyo or i-message. Tatlong cards na yung nagsasabi niyan na ang ilan sa inyo yung bang nagfo-focus ka sa mga negative or sa nakaraan. Pero yung gusto mong pagbabago ay darating. Ito yung magkokontrol sa sitwasyon. Mas gagamitin mo na yung isip mo at alam mo na kung ano talaga yung gusto mong mangyari sa buhay. At saka ang ilan sa relationship, away-bati kayo ng person mo eh. Nauuwi pa nga sa hiwalayan pero nagkakabalikan din. Sa mga single, meron kang potential person na nakilala o kaya nagkaroon kayo ng relasyon na sobra mong minahal. Kaya lang meron kang nasagap na chismis patungkol sa kanya. Na may kaparehong issue sa past person mo na iiwan ka rin sa ere. Yung bang hindi naman pala siya totoo sa iyo. Kaya ang ilan sa inyo sobrang nagsisisi ka bakit nakilala mo pa itong potential person na ito. Eight of Cups, Queen of Wands at Ten of Cups. Ito naman ay kung ano ang dapat mong gawin. Meron ng pagkilos sa iyo dito. Alam mo na kung ano yung dapat mong gawin. Kasi merong person or situation na nagiging malungkot ka lang at tingin mo wala nang patutunguhan kaya aabandonahin mo ito kahit yung mga nauna mong plano. Nakadalawang cards ka na para sa travel at saka inaayos mo na yung buhay mo. Kaya nga ang ilan sa inyo, hindi yung physical contact lang yung gusto mong magkaroon sa buhay, kundi yung totoong relasyon. Yung financial or kita mo, wag mo yan ipagkatiwala sa iba kasi mas magaling kang mag-manage ng financial. At saka maganda yung pasok ng financial sa iyo kaya huwag kang papatangay sa mga magagandang salita or offer. Itong tatlong cards kasi ang nagsasabi ng swerte at saka abundance. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, gusto mo nang abandonahin o tapusin ang relasyon nyo ng person mo pero pipigilan ka niya. At sa pagpigil niya sa iyo, meron na naman ulit physical contact. May posibilidad na magkaroon kayo ng baby or makabuo na kayo ng pamilya. Ace of Pentacles at Three of Wands. Ito yung additional card. Na anuman ang estado ng relasyon mo or buhay, pinapahiwatig ng mga cards na ito na napakagaan talaga sa iyo ng yung pera mismo yung lumalapit sa iyo. Yung bang magaling kang dumiskarte o nakakagawa ka kagad ng paraan kapag meron kang problem sa financial. Kasi merong prosperity na mangyayari at saka mas lalo pa itong yayabong, lalaki. Hindi mo ito sasayangin, paplanuhin mo lahat. Ang ilang single, hindi ka na naniniwala sa love o kaya tingin mo wala nang magseseryoso sa iyo dahil sa mga nakaraang trauma na nangyari sa buhay mo. Dahil sa paniniwala mo, magkakaroon ng contentment sa sitwasyon mo at saka matagal bago ka magkaroon ng bagong love life. Pero pag dumating ito, pang matagalan na. Yung bang the one na yung makikilala mo at yung bang kasal agad. Kasi sa sitwasyon mo meron ng maturity. Ito naman yung rune na sinaunang alphabet. Swallow, Urus in reverse,
Otila in reverse at Diera. Ipinapahiwatig ng mga bato na merong success at happiness. Kaya kung meron kang gustong simulan, ay gawin mo na. Ang ilan sa inyo ay maybe ikaw yung agrabyado, ang iba naman, ikaw yung mas nagiging agresibo. Dahil sa naaapektuhan ka ng emosyon, ang ilan sa inyo hindi nagiging maganda yung trato mo sa iba. Ganon talaga yung magiging ugali mo kapag pinoprotektahan mo yung sarili mo sa mga taong mapanlamang. Ang ilan kasi sa inyo, meron kang mga legal issues na kinasasangkutan na yung para sa'yo ay ninakaw or inagaw. Meron itong karma na kung ano yung tinanim mo, siya rin yung magiging bunga. Patungkol yung pamana sa money o kaya ari-arian. Sa health naman, mag-ingat sa sunburn or skin problems. Ang iba naman, kumain ka ng mabilis matunaw. O kaya yung mga pagkain na maraming fiber. Kaya nagkakaroon ng health problem. Hindi naman to seryoso. Yun ay dahil sa panahon at saka nabago yung lifestyle mo. Itong Six of Wands ay tagumpay sa mga pangarap mo, sa mga issues na gusto mong matapos na. Kahit na pakiramdam mo ang bagal ng dating ng tagumpay sa iyo, darating pa rin ito kasi para sa iyo ito talaga. Asahan mo na merong mga taong hindi happy, pero mas mag-focus ka sa tagumpay mo at saka yung mga bagay na pwede mo pang ika-grow or ika-unlad. Itong Two of Swords naman, merong mga decisions kang gagawin na magiging pabor sa'yo or pwedeng makadismaya sa iba. At saka ang ilan sa inyo matagal mo na tong hinintay yung magandang oportunidad or pagkakataon. Kailangan mong maging aware, maging wise at stable sa mga desisyon na gagawin mo. Magdesisyon ka ng para sa sarili mo, para sa growth at patuloy na tagumpay. Itong Six of Cups in reverse, ang ilang Libra ay nauunahan ng pag-aalinlangan. Pero kung ano yung totoong feelings mo at saka may mga sitwasyon or person ka na tatalikuran na kailangan mong gawin ito para magkaroon kayo ng pare-parehong pag-unlad. Hindi naman ibig sabihin, hindi mo na mahal yung mga taong nakapaligid sa iyo, pero magkakaroon ka ng desisyon na para sa sarili at para sa ikakabuti ng lahat.